The views and opinions expressed in this podcast represent the official stance of Partners for Affordable and Reliable Energy or PARE and are intended to provide educational and informational insights on energy-related topics. While we strive for accuracy, transparency, and fairness, viewers are encouraged to further research and engage in discussions to enhance their understanding. Viewer discretion is advised. Oo. So ngayon kung mangyayari yon at hindi nyo ibibigay yung subsidy, hindi kami makakapag-operate kasi malulugi kami. So ang mangyari, ang tawag dito, magka-cut down kami ng aming operations. Say for example, kung operation namin ay 24 hours, magka-cut down kami ng mga 10 hours. So ibig sabihin, kung 10 hours, magkakaroon kayo ng 10 hours rotational brownout. Good afternoon. I am Nexator Jr. and this is Power Talks by Pare. With me, we have Sir Nathan Bonifacio, the convener of Kasurug, and also Sir John Tarobal, the president of Kasurug. And for this segment, we will discuss the power situation in Catanduanes. Hi Sir John, Press John, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Sir Nick and Sir Nathan. Good evening. Ayun, Sir Nathan, magandang gabi rin po. Yeah, magandang gabi sa inyong lahat at sa mga taga-subaybay ng podcast mo, actually, Sir Nick. Maraming salamat sa pag-invite sa amin dito. Ayun, maraming salamat. Umpisan natin, Sir, na maraming nagtatanong. Sir John, ano ba ang Kasurug? Pwede mo po bang explain sa amin kung anong Kasurug at ano currently ang ginagawa ng Kasurug ngayon dyan sa Catanduanes? Thank you very much, Sir Nick. I think, basically, ang Kasurug is an advocacy na nagsimula sa group chat ng mga tao sa Catanduanes na concern sa power situation. We started discussing the power situation involving Fiselco and Sueco, and then may na rin yung issue tungkol sa Bagos project, yung mga current issues ng bansa. And so, habang nag-develop yung mga usapan, meron pong nag-suggest na i-formalize yung grupo. So, para magkaroon ng advocacy for consumers, consumer protection, consumer rights, advocacy for good governance, accountability. Kaya, doon nag-umpisa yung Kasurug sa Karahayan, Catanduanes, ng aming pinaka-full name, full title. Kasurug sa Karahayan ng Catanduanes, which means nakakampi sa kabutihan o ikakabuti ng mga Catanduanes. Yun po yung background namin. Okay, maraming salamat, Press. And ang tanong ng marami, Sir Nathan, ano nga ba ang power situation ngayon dyan sa Catanduanes? Well, maganda at naitanong mo sa amin yan, Sir Nick, no? Actually, medyo madilim yung pinagdadaanan namin by the word itself, although merong kuryente. Pero ang pinagdadaanan ngayon ng Catanduanes ay dumadaan sa medyo masalimuot na sitwasyon. Nagsimula ito doon sa EPSA, na kung saan ay tumaas ang kuryente ng Fiselco and as high as something like 17 pesos dahil po ito doon sa hindi pagbibigay ng subsidy ng ERC base po doon sa desisyon ng ERC na wag bigyan ng subsidiya ang pinasok na amendment ng Fiselco at Sueco dahil hindi po ito dumaan sa competitive selection process. So ayun, nagkaroon po tayo ng EPSA at sunod-sunod po 'yung nangyari pagkatapos ng EPSA, nagkaroon tayo ng mga ghost project na kung saan itong si Saldico at yung kanyang mga business interest ay nabigyan ng freeze order kasama na po dyan yung actually Sueco. So kaya sa ngayon medyo ang tinatahak ng sitwasyon ng Catanduanes sana hindi naman tayo
bumalik sa dating pagba-brownout na umaabot ng 3, 4, 5, 6 na oras. Although kung titingnan mo, ang brownout talaga ay doon sa lugar na ang requirement ay hindi gaanong malaki. So, Oo. nami-minimize nila yung brownout dito sa capital kasi kapag nag-brownout sa Sa capital, gitna. capital town, Mm. ang Birac, Downtown. oo, Birac, San Andres, at some part of Bato, natural talagang mag-aalsa yung mga tao. So, ang bulk ng kwan talaga ng rotational brownout ay nandun sa actually sa northern part ng Catanduanes kasi hindi naman gaano malaki yung demand doon. Ang Pero sir, center yung nabanggit nyo, no? So yung root cause of the problem, nag-umpisa yan noong dun sa kanilang power supply agreement. Nagkaroon sila ng amendment na hindi dumaan sa tamang proseso. Tama ka, ganun yung nangyari. At kung matatandaan ko, nagkaroon po ako ng research po dyan. Pumunta ako ng Maynila kasi during that time, nagtatrabaho ako sa Sangguniang Panlalawigan ng Catanduanes as parang technical persons doon sa power. And then nag-warn na po kami na itong ginagawang amendment ng actually ng Sueco doon sa kanilang service contract na hydro is actually circumvention po ito ng pinirmahan nilang kontrata kasi ang pinasok nilang kontrata ay hydro pero maglalagay sila ng backup na generator. So to my own understanding, if I still remember it right, ang sabi ng Department of Energy in NEA, kung magdadagdag kayo ng backup, it would be considered as a parang a new power. Oo. So kaya ang nangyari, kailangan ipabidding ninyo yan. So ang ginawa nila, as a sort of bidding, nagkaroon sila, to my own understanding, in my recollection, nagkaroon sila ng Swiss challenge kaya na-approve yung actually yung first amendment. So nagdagdag sila ng kanilang Sir, kung genset. Swiss challenge ang nangyari, hindi yan nagkaroon ng CSP o competitive selection process. Kung Swiss challenge, yan ay under ng unsolicited proposal. Yun yung lumalabas po doon na sa ngayon ay hindi na po inaalaw. Pero during that time, so medyo may konting ambiguity pa doon sa CSP guideline. Kaya yun, medyo na na-postpone nila yun. Pero yun nga, yung unang tanong ko, bakit ka magbibigay ng backup na more than the rated capacity? So yun yung unang tanong ko. Which is bawal yun, no? Oo, di ba? Pero alam mo naman ito kasing ERC, hindi natin alam kung nagkakaroon sila ng due diligence doon sa mga pinapasok na kontrata. Parang ang pag-a-approve na lang ay pinipikitan na lang nila para hindi lang magkaroon ng brownout apparently. Dahil laging tinatakot tayo kung ganyan ang gagawin ninyo, magkakaroon ng brownout dito sa Catanduanes. And during that time kasi, yung CPGI, yung existing power producer doon, ay patapos na yung kanilang kontrata. So, ayaw i-renew. Eventually, hindi rin na-renew. It's because of the pressure, political pressure, so to speak. At sabi ko, kung hindi ninyo i-renew yan, definitely you will be giving a blanket authority to Sueco to supply it and monopolize the power in Catanduanes. Yes. Which to my understanding, ito na po na nangyayari na. Ayan. So si Sueco, siya yung siya yung sa power generation, no? Siya yung supplier ni ating electric cooperative na si Fiselco. Sir, Pres dyan, nung nagkaroon ng first and second amendment dun sa power supply agreement, wala bang public consultation na nangyari? Hindi ba tinawag ang mga member consumer owners or ang kasurog para sa isang PubCon or public consultation? So, supposedly, dapat meron, di ba? Yes, sir. Sa regulation. Kaya lang, I think to go to skirt na-skirt nila they went around, pinaikot nila, they did something na, instead sa
gawin yung consultation, parang nilabas nila sa Andaluanes, if I'm correct, Nathan, no? Di ba? Parang ginawa nila paraan na yung consultation, ginawa sa kanila yan, doon nila pinalabas na yung consultation. Hindi sa Andaluanes ginawa. Tama ba? Tama na. During that, medyo matagal, I can no longer recall kasi if there was consultation during that time. But let assume na nagkaroon ng consultation. But still, yung basis talaga yung tinitingnan natin eh. Kung legally, tama ba yung kanilang ginawa? Oo. And kung yun yung basis rin ni ERC, kasi sabi ni ERC, hindi siya dumaan sa tamang proseso. No? And that's the reason kung bakit hindi nabigyan ng subsidy ang Fiselco. Hindi ko correct. Oo. So, ito yung second amendment na nangyari, no? Na nagkaroon sila ng second amendment na ang sabi ng ERC, ang covered lang ng kanilang subsidy would be up to 7.975 megawatt. And kapag nakapag-supply sila, exceeding the 7.975 megawatt, ineligible na sila sa kwan doon sa subsidy. Subsidy. So, kaya ngayon medyo bumababa ang kuryente kasi ang ginagamit nila hindi yung EPSA, ang ginagamit nila ngayon yung kasi tag-ulan, we have plenty of water, nasusustain ngayon ng hydro. Yung hydro, yung demand sa Catanduanes. So, kaya nababawasan yung dependency doon sa EPSA. Although yung EPSA would only last for 1 year, pero lagi naming kinu-questions the factual and the legal basis of EPSA. Kasi kung titingnan mo, kaya nagkaroon ng EPSA, it's because of their error. Yes, yes. Oo. Sir, cut lang kita, sorry no. Cut lang muna kita, sir. Yes, sir. Kasi may mga hindi nakakalam ano ba yung EPSA. Ang PSA po is yung Power Supply Agreement. So ang nangyari is hindi sinunod ni Sueco at ni Fiselco, nagkaroon sila ng amendment dun sa Power Supply Agreement, pero hindi siya dumaan sa tamang proseso. Which is, dahil doon, no, sinabi ni ERC, hindi kayo qualified, eligible para sa isang subsidy. No, which dapat kung meron sanang subsidy, mababa sana yung presyo ng kuryente sa Catanduanes. Ngayon, correct, sir, nabanggit nyo, nagkaroon ng EPSA. Ang EPSA naman ay isa ring kontrata. Ito ay tinatawag na Emergency Power Supply Agreement. Tama, sir, no? Tama, that's correct. So, yung EPSA na to, yung nabanggit nyo, sir, etong EPSA na to, ito yung ginagamit ngayon, pero this is only good for 1 year. Correct. Pag natapos na tong 1 year na to, mag-shoot up na naman yung presyo ng kuryente, babalik na naman sa dati. No. Magkano ba, sir, yung pinakamataas na experience nyo po dyan sa Catanduanes? Ang nangyari dyan kasi, di ba, nagkaroon sila ng amendment. Tapos yung amendment, ang sabi ng ERC, hindi sila dumaan sa competitive selection process. So hindi sila eligible sa subsidy. So kinat yung subsidy. So nagkaroon sila ng something like, according to them, receivable na 500 million. Oo. So ngayon, kung mangyayari yon at hindi nyo ibibigay yung subsidy, hindi kami makakapag-operate. Kasi malulugi kami. So ang mangyari, magka-cut down kami ng aming operations. Say for example, kung operation namin ay 24 hours, magka-cut down kami ng mga 10 hours. So ibig sabihin, kung 10 hours, magkakaroon kayo ng 10 hours rotational brownout. Kasi malulugi kayo. So, kaninong kasalanan? Hindi naman kasalanan yan ng mga konsumidores. Kasalanan po yan nung nagpasok ng kontrata. Bakit hindi nyo kasi dinaan sa competitive selection process? So ngayon, dahil nagkamali kayo, ang magbe-bear ng brunt ngayon yung mga konsumidores. Sa amin ipapass on yung mga kapalpakan, yung kamalian na ginawa nila. So kaya nag-shoot up yung kuryente. So nung nagkaroon ng rotational brownout, dahil apparently malulugi sila kasi hindi sila nabigyan ng subsidy for the time being, hinolt yung subsidy ng NAPOCOR kasi walang basis to provide the subsidy kasi hindi kayo dumaan sa selection process or sa bidding. Kasi yung pinaka-essence ng CSP
kailangan mag-bidding kayo. Nung hindi sila nag-bidding, kinat ngayon. So, forced to good sila, nagbaba sila ng operations. Dapat hindi ganun. So, ano ba yung emergency power? Usually, mga fortuitous event yan, unforeseeable event. Pero it's an error made by By the those electric cooperative. Yes. Bakit kaming mga konsumidores ang magpapasa noong kamalian na ginawa nila. So yun yung exactly na dapat makita siguro ng gobyerno, lalo ng ERC. Hopefully sana ang ERC gumagawa naman ng due diligence para of course makita nila ito. Magkaroon sila ng para motu proprio ang investigation, hindi lang basta regulatory body kasi regulatory lang sila Dapat siguro they should be equipped with an investigating power para more or less motu proprio kung nakita nilang mali, dapat they should rectify it. Meron actually sila, sir, but yung lagi nga nilang sinasabi, kulang sila ng manpower, no? That's why minsan medyo matagal yung investigation, but they are the ones mandated to investigate actually, no, what's happening. Ngayon, sir, ang problema natin ngayon, yung sinasabi natin na bakit kasi hindi dumaan ng CSP. Nung nabanggit mo nga, sir, no, na kasalanan ng electric cooperative that can be called under mismanagement of electric cooperative. And now, because an electric cooperative is non-profit, everything now flows back to the consumers. So tayong mga consumers ang magbabayad ng lahat ng mali ng ating electric cooperative at lahat ng ating board of directors. Sir, wala bang penalty na binigay si ERC nung nalaman, alam pala niya, nag-investiga siya, nakita niya, hindi dumaan ng CSP. Was Ficelco penalized or nabigyan man lang ng anong nangyari kaya doon, sir? Actually, walang penalty na nangyari. Kasi lagi kong tinitingnan, itong kontrata between Ficelco and Sueco, these are all sweetheart contract Wala nang bidding, no? Wala nang pag sinabing sweet, pa-explain, sir, ano yung sweetheart contract na yan para sa ating... Sweetheart contract, gawa na nila yung kontrata nilang ito Di ba? Usually parang pinag-usapan na nila yung kontrata na ito na yung gagawin natin. Wala nang bidding. Yun nga yung problema kasi ang dapat magkaroon ng competition. Pagka merong papasok na bagong power generation player, hindi dapat ito kinokontrata sa isang generating company. Kailangan pinabibid ito. Sinasubject ito sa CSP. Yun yung pinaka-latest na decision ng ERC. Pero yun nga, ang sabi ng ERC, kahit paano siguro medyo nare-realize na nila yung mga pagkakamali nila sa mga previous decisions, kailangan i-enforce na natin toong ganitong klaseng mga provisions doon sa Pero ngayon ito kasing Napocor nag-file sila ng motion for clarifications kung ano ba yung ineligible. At saan ba talaga magsisimula yung subsidy at saan matatapos yung subsidy. Kaya nga sinabi doon sa clarifications, hanggang 7.975 lang yung kanilang subsidy. Lumagpas po sila doon, ineligible na sila. So tataas uli yung kuryente sa 17 pesos. Yes. Wala nang subsidy yun. Kaya nga. Pres John, anong impact nun? Anong impact sa ating mga kasurog, sa ating mga residente, businessman ng Catanduanes, yung pagtaas ng presyo ng kuryente dyan? Malaki po ang impact niya siyempre sa local economy as well as sa personal finances ng mga consumers. Yung mga dating nagko-consume nagbabayad ng 600 monthly bill, umabot ng 1,000 yung kanilang mga bill for 2 months yata or 2 months na yun walang subsidy. So malaking bagay po sa kanila yun na sa mga business ganoon din. Malaki po effect sa mga business niya siyempre sa kanilang bottom line
sa yes, sa local economy, the provincial economy, yung mga maliliit na mga ano natin, small business persons and households. So, mabigat. Kaya talagang sinusulong namin ito para sana magawa ng paraan para hindi tayo umarap sa ganung klaseng problema ulit na baka, sabi nga nila, una 17, until eventually daw shoot up ng 19. And then meron pang lumabas na baka abutin doon ng 21 pesos per kilowatt hour. So, Wow. pagka ganun, talaga malaki impact. Kaya kinakabahan ng mga tao sa senaryo na ganyan po. So we need really to act now. Ayun. Ang problema pa natin, correct me if I'm wrong, but Sueco is the sole provider of Fiselco. Tama po ba? No? Tama po, actually. And Sila lahat. Sueco is owned by Saldico, which yung asset niya na freeze currently. Pres dyan, ano ba yung impact nito dun sa freezing ng asset ni Saldico who owns Sueco? Paano naman yung ating mga consumers dyan sa Catanduanes? Yun po ang panawagan namin. If the board and management of Piselco, yung kanilang mandate, yung kanilang mga mission statement is sinusunod nila na they're going to protect the interests of MCOs, they should practice due diligence. Una-una, pagka ganyan ng partner mo, yung supplier mo, medyo pilay or uncertain ng future, dun sa uncertainty at incapacity ng partner mo if you are going to protect your MCOs. Yun naman logically ang question dun eh. So if you're doing your job, gagawa ka ngayon ng paraan para, delikado pala kayo eh, naka-freeze yung mga ano nyo eh. Hindi namin kasalanan na na-freeze yung mga asset nyo. So, teka muna, paano naman kami? So, we have to, pag-usapan natin to. If we can no longer continue to perform yung mga terms and conditions sa contract natin, in terms of reference natin, then why should we continue with our contract? Why should we continue being partners, di ba? Kasi uncertain yun ng future. It's very obvious na uncertain ng future ng Sueco because of what's going on. Very uncertain yan. Siyempre, kung tayo sa Catanduanes, hindi tayo gagawa ng paraan na humarap tayo ng iba, hindi nadamay tayo sa uncertainty nila. Kung lumagpak sila, di tayo rin. Yun ang magiging dilemma natin palagi. Either we have continuous taas ang kuryente natin, mataas ang rate natin. Yan ang option dyan. Unless talagang mapalit tayo ng supplier. Yun po ang aking pananaw dyan, personally. Yes, sir. Okay. So, basically, because of the freezing of the assets ni Saldico, damay ang Sueco kasi siya nga ang may-ari ng Sueco. So, because of the case dun sa flood control and dun sa different case po siya, although damay pa rin ang mga residente, ang mga MCOs natin, member consumer owners ng Catanduanes, sapagkat hindi na makapag-perform ngayon si Sueco sa kanilang obligasyon. No, so kawawa naman na dahil kay Sueco, magsasuffer ang ating mga residente ng Catanduanes, ng mga MCO ng Catanduanes. So basically, ano po ba, Sir Nathan, ang nabanggit ni Fiselco? I believe nagkaroon kayo ng meeting and meron po ba silang binigay na at least roadmap kung paano masusolusyonan to o roadmap para maiwasan natin yung sinasabi ni Pres John na uncertainty doon sa power supply and performance ni Sueco? Actually, during the last committee meeting ng Committee on Energy, which I happen to be also the technical advisor also, ang sabi ng Fiselco doon, to which they confirmed to us na yung 7 bank account ng Sueco was already frozen. And then they could definitely, hindi na sila makapag-disburse ng pera, hindi na sila makapagbili ng fuel. And in that case, kung hindi sila makapagbili ng fuel, yung kanilang operational concerns would definitely stop. So talagang magkakaroon ng brownout. So part of the measures, and to my own, this is also supervised by DOE, na
bibili na lang ng fuel ang Fiselco for on behalf of Soweco directly doon sa kanilang supplier para yung continuity ng operations ay hindi ma-hamper at tuloy-tuloy yung serbisyo ng kuryente. So, yun yung isa sa immediate measures na gagawin. Relief, oo. And at the same time, well, considering na merong napakalaking problema ng Soweco when it comes to compliance insofar as the CSP is concerned, kasi sumali po sila doon sa 24 megawatt na CSP. Dalawa lang sila ni DMCI. Ang problema po kasi kung if that would be the case, mahihirapan po makapag-comply doon sa mga financial requirement ang Soweco. Kaya ang hinihiling ng Sangguniang Panlalawigan more or less is it's either to reset the CSP or to extend the procurement of documents para we can encourage more competitions. Kasi maraming nagbibigay ng failure ng mga independent power producer and the new power producer lalo na yung mga renewable energy na gustong sumali pero they do not have the luxury of time kasi napaka short nung period nung procurement nung bid documents. Oo. So yun sana titignan natin, sir. Yung binabanggit nyo, kailangan natin extend yung pag-submit ng bid documents. Oo, yung procurement kasi limited procurement time process. Kung limited pero time lang. If I understand it correctly, sir, nabanggit nyo, dalawa lang po ang nakibid. That's DMCI and Soweco. Soweco, opo, ganun po. Ngayon, under the competitive selection process, kailangan 2 or more ang nagbid para mag-push through yung bid. So hindi ba dapat automatically na disqualified si Soweco? And kung iisa na lang ni DMCI, hindi pwedeng matuloy ang competitive selection process kasi nga automatically dapat disqualified na si Soweco kasi hindi na niya kayang mag-perform. Di ba, sir? Hopefully sana ganun ang pananaw ng mga nasa technical working group at hindi man lang maimpluwensyahan, outside influences. Hopefully sana sana makita nila yung wider paradigm na we need to open up the competitions and allow 2, 3, 4 kahit siguro 5 Yes, builders. Kasi sir, yes, sir. Go ahead, President. Yung precise niyang point ko. Una-una, hindi na hypothetical ang problema natin. It's already happening. Oo. Diba? Na-freeze ng account and they can no longer purchase fuel. So practically, what that means is they're gonna stop operation. Now, Fiselco, sasaluhin nila yung pag-purchase ng fuel. That is no longer, that's already out of the norm. Abnormal na yun. It's already extra legal. And hindi na siya, di ba, hindi na normal operation yun. Outside of the parameters of any contract whatsoever or any regulation na pinapairal ng agencies natin. So, sign na yan a very obvious sign now that we cannot continue with this kind of arrangement. Since ganito nga na dalawa lang sila na nagbigay ng bid, for all intents and purposes, Soweco right now is already not competitive and is already, you can no longer consider Soweco as a competitive bidder in your competitive selection process because it's the capacity. So you are now left with one participant, which agree. Dan kasi hindi mo pwede kunin ng isang participant lang. Kaya selection process because you're among several bidders. So ang siguro para sa akin suggestion ko diyan, itong CSP, alam mo po Sir Nico kung bakit konti ang sa tingin ko
kung bakit konti yung nag-participate dyan. Kasi minadali nila yung establish ng CSP na yan. Kasi parang parang gusto talaga nila na konti lang ang participate. yun ang sa opinion ko lang yun. Kaya yung iba, where hindi sila prepared to magawa ka lang ng feasibility study mo Hindi ka pa familiar sa Catanduanes. Siyempre, it will take time. Pero kung mabigyan po yung schedule na ginawa nila, napakabilis yung kanilang CSP timeline. Ewan ko kung tama yung aming inala. Pero parang alam mo, they really wanted to parang narrow down their choices. Narrow down the competition, Oo. Given na technically hindi na pwede sumali ang Sueco. And they only are left with one bidder. Ang mangyayari niyan, uulitin yun ang CSP. Dapat ulitin nila yung CSP. Yes. Hindi na dapat siya yung ano yung tawag doon, yung parang intermediate. Dapat yung the whole package na. Mhm. Sabi na kailangan na power ng Catanduanes. Then yun po usapan natin, hindi yung parang intermediate supply ka or backup supply ka. Dapat hindi na ganoon. Kasi you no longer consider Sueco as part of your equation. Now, di ba? Ganun dapat na nangyari para sa umpisa pa lang, ma-establish mo na tama yung proseso mo, tama yung arrangement mo, di ba? And may supplier kang talagang vetted siya. Kumbaga, talagang dumaan sa magandang pagpipili, pagsusuri, no? So yun po sa akin dyan. Hopefully, I'm very hopeful na pag mapalitan ng board with this coming election, hopefully gano'n na maging parang track niya para once and for all, maumpisahan yan ng malinis. Tama. Oo. No. So, ang titignan talaga natin, doon din ako nagtataka, Sir Nathan, yung nabanggit mo kanina. Dalawa lang sila. Which I agree kay Pres Jan. Dalawa lang sila. Hindi na competitive si Sueco. So, automatically, the CSP is null and void. Automatic dapat yan. Hindi dapat nila tignan na possible pa si Sueco na mag-join. Yung current nga na obligation niya, hindi na niya kayang i-deliver. How much more itong bago na naman na obligation? No? Exactly po. Diba? Common sense will dictate, pero yung nabanggit mo nga, I will learn more about that. Yung nabanggit mo na sana hindi sila ma-impluensyahan ng labas, which is sa tingin ko dapat hindi naman talaga. Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay buhay, kabuhayan, at kinabukasan ng ating mga MCO dyan sa Catanduanes. No? Hindi lang to tungkol sa kanila. It's not only about their profit. It's about the lives and the livelihood ng ating mga kababayan dyan sa Catanduanes. No? Mapunta tayo, sir, doon sa nabanggit kasi ni Pres kanina. Intermediate pala. Etong CSP pala na to or yung competitive selection process na to is for the intermediate at saka peak demand. Hindi siya para sa base load. Oo. Intermediate. Sir, pa-expound nga yun. Usually, ganito kasi, ang sabi ng mga gustong mag-bid, bakit intermediate, reserve, and peaking lang ito? Ibig sabihin, ang ibibigay nyo lang sa amin, yung tira-tira nung actually major producer. So kung yan ay intermediate, reserve, and peaking, parang pitik-pitik na lang ibibigay nyo sa amin. Bakit hindi base load? Yun din yung unang katanungan namin. Although hindi pa masyadong clear sa amin yung nitty-gritty kung bakit intermediate, peaking lang ang kanilang binigay. Oo. But so, my understanding kasi, ang Fiselco meron din silang meron silang embedded generation na 10 megawatt. Mm-hmm. They have the capacity to actually to generate. Ang kailangan lang nila makipag-joint venture lang sila sa isang napaka-established na company. Kasi ito renewable energy to at saka based load itong 10 megawatt na ito na hindi nadadaan sa CSP. All they need is mas mura kung nandyan na. Oo.
And all they need is just a due diligence, ano. Ako nga sa akin, kung gugustuhin ko itong embedded generation na lang wag lang CSP Itong embedded generation ng Fiselco tapos makipagkontrata na lang sila sa at least 1, 2 or 3 halimbawa man na gustong mag-join, tingnan nila kung ano ang pinakamagandang offer nitong 3 renewable energies na gustong makipag joint venture, pero dapat ito solar hydro. Yan para more or less bumaba. Kasi kung titingnan mo itong term of reference ng itong 24 megawatt CSP, naka-anchor pa rin sa fuel And pagka fossil fuel ang generation ng power mo, napaka-volatile niyang ng crude presyo ng diesel. And then yung operation and maintenance, lahat po yan pass on. Capital recovery, operation and maintenance, yung CPI index, lahat po yan nakakarga, nakapass on po. Konting pagbabago lang po, actually ikakarga yan, pass on po yan sa consumer. Samantalang kung gagawin mong renewable yan, naka-fix sa isang sa isang rate. Sir, speaking on rate, magkano ba yung rate prior nung nag-umpisa yung problem kasi na to was under the power supply agreement ng 2017 ng Fiselco and Sueco. So prior to that, magkano ba ang rate and magkano ang rate currently ngayon with the ongoing problem? Pumapatak noon mga 10, 11. Oo, ganun yung rate noon di ba dyan? If you will remember it, 10, 11, tapos over time, umabot na tayo sa hanggang 14, 15, and then with the advent of the EPSA, nag-17 na tayo. Tapos nag-14. So, ang tingin ko kasi, baka kapag nag-dwindle yung hydro, yung tubig sa hydro, babalik tayo doon sa dependency sa mataas na presyo ng kuryente. Yes. At nabanggit nga ni Sir John kanina na there's even a possibility na umabot yan ng 21 pesos per kilowatt hour, kung sakali. Tama ba, Sir John? There's a possibility na umabot yan, sabi mo, from 17 to 18 and then 21 pesos per kilowatt hour? Lumutang ko yung lumutang yung balitang yun na baka mag-max out ng 21. Possibility, yes. Lumutang po yun sa... Yes. Wow, grabe, Imagine mo na lang, yung sahod hindi umakyat. And we're considering province, in the province, naka-provincial rate pa. Tapos biglang magto-21 pesos per kilowatt hour. Sobrang bigat na yan napasanin. Mas mahigit pa yan. Mas mahigit pa yan na problema, sir, kaysa doon sa 500 na pang Noche Buena Actually, recently kasi ngayon, dumaan kami sa, alam mo, dinaanan naman ng bagyo ang Catanduanes. Yes, oo. The northern part were actually devastated talaga, kung titingnan mo. Kaya we are reeling from series of typhoon that we have had for the past 2 to 3 months. So, based on the information that I got, at least meron na kaming 99% resumption ng power sa Catanduanes dahil pumunta actually doon sila Secretary Karin, sila NEA Admin Almeda, to my own understanding kasama rin sila Yusek Mario Marasigan to actually to check the power situation in Catanduanes. And hopefully sana hindi tayo umabot doon sa saan ito? Yung take-over ng gobyerno. Take-over, oo. O take-over ng gobyerno, yung one power company. Sipcor, the Sipcor. The Sipcor. So kaya nga we are appealing to Fiselco, to DOE, NEA na more or less sana pag-aralan nilang mabuti yung sitwasyon ng Catanduanes,
Kasi ito yung pinakamagandang benchmark when it comes to an off-grid areas, Catanduanes. Yes. So hopefully they can learn something from us na a little bit complacent yung ibang mga consumer, pero pagka tinatamaan na ng ito ng taghirap, talagang umaalma na. And lagi naming sinasabi sa mga MCO na ang Ficelco is a co-owned by the consumer kasi tayo Yes. ng mga consumer ang nagpapatakbo niyan. Yung perang binabayad natin sa mga power bill, yung ginagamit nila para paikutin yung kanilang operations. Yes, Remy. Tama po yan, sir. No? Kung tutuusin, walang pera ang Ficelco. Pera po yan ng ating mga member consumer owners. Tama po kayo. Kaya dapat makialam po ang lahat ng mga Katandunganon consumer. Kayo po ang may-ari ng Ficelco at hindi po yung mga board member at hindi po yung Ficelco management. Kaya kayo ang may boses para pakialaman po. So it's high time siguro. I am appealing to my fellow Katandunganon and similarly with other electric cooperative na nasa off-grid na actually let us assert our right and demand accountability from our electric cooperative, lalo na yung mga board of director natin na medyo nalilihis ng landas. It's high time na pakialaman po natin dahil atin po yan. Ang perang ginagamit nila ay pera na galing sa pinaghirapan natin, kaya dapat po tayong makialam. Yun. Sir, kung isa-summarize ko lang, isa-summarize lang natin itong usapan natin. Unang-una sa lahat, ang punot dulo ng problema ay dun sa power supply agreement ng Sueco at ng Ficelco. Ngayon, there was mismanagement under Ficelco's side, no? Then there was also the problem of delivering yung kanilang obligations under Sueco. Hence, ganito yung sitwasyon ngayon, parang naging patong-patong na siya na problema, tumaas na ngayon ng 16 pesos at possible magiging 21 pesos per kilowatt hour ang presyo ng kuryente dyan sa Catanduanes dahil sa mismanagement ng ating electric cooperative na Ficelco. No. Ngayon, sir, ano ang inyong panawagan sa ating kongreso, sa ating regulators, no? And sa ating electric cooperative. So umpisan muna natin, sir. Anong inyong panawagan sa ating kongreso? Kasi sila yung gumagawa ng mga energy policies, lalong-lalo na sa ating Committee on Energy, no? Okay. Yan. Actually, last few months siguro, if you will remember, pumunta kami sa Senado, pumunta kami sa Kongreso, and doon po, through Sangguniang Panlalawigan resolutions, ang Sangguniang Panlalawigan po, together with the Committee on Energy, they are demanding an outright investigations on the power situation in Catanduanes, particularly investigating all the contracts that was entered into by Ficelco and Sueco. And of course, the question of monopoly. Kaya nga in one time or the other, pumunta rin po tayo sa Philippine Competition Commission to investigate also the monopolistic actually operations, by engaging into a instead of competitive selection process, they're just simply having it in an amendment matter or manner, the first amendment, the second amendment, that is actually a violation of competition kasi supposedly dapat yan ay binibid. So yun sana na gustong ipatingnan natin sa lahat ng mga regulator natin na imbestigahan yung ganong klaseng sistema na nangyayari dito sa Catanduanes, and hopefully siguro baka meron pang similar things happening also in other off-grid area. Nandiyan na yung Tablas, nandiyan yung Paleco. Actually, malaki rin ang problema sa Paleco during the time na nagkaroon ng
composite audit ang Department of Energy, NEA, Transco, ERC, and Napocor. Yun, nasabi ni Yusek Mario na malaki din ang problema ng Paleco. So hopefully sana makita ng ating mga regulator, ng Senado, ng Kongreso, although napakarami namin ng mga resolutions na pinasa po doon sa ating mga senador, humihingi po ng actually agarang investigasyon. Kasi in one way or another, actually, itong pagpasok ng mga independent power producer, napupolitika po ito. Merong mga vested interest na pumapasok po dyan, napupolitika para in order to favor one particular independent power producer. So yan sana ang titingnan mo ng ating ng Senado at ng Kongreso, yung ganung klaseng usapin na dapat maprotektahan yung rights ng mga konsumidores doon sa mga off-grid area. Hindi lang sa off-grid area but in general yung lahat ng mga electric cooperative. And I hope sana mas lumaki pa yung kapangyarihan ng ERC to really investigate and magpataw po ng penalty if they found out that one particular AC is not in compliance with the rules and regulations as provided in the IPIRA law. Hopefully sana ganun ang mangyari. Oo, hopefully nga ganun ang mangyari, and hopefully yung nabanggit mo kanina, Sir Nathan, na sana naman maliwanagan yung ating mga regulators din at makita nila na null and void talaga ang competitive selection process, lalong-lalo na hindi naman competitive na ngayon ang Sueco because na-freeze yung kanilang asset. So with currently the situation right now na dalawa lang ang nag-file ng bid, DMCI and Sueco, dapat automatically null and void yung CSP. No, dapat automatically disqualified si Sueco. No. Sana nga siguro makita ng ating mga regulator 'yan. And kung ipabatid sa lahat kasi supposedly ang Sueco, they would be building at least four hydro dito sa Catanduanes. But unfortunately, ang nagawa lang nila is dalawa. At doon sa ERC decisions, yung dalawang hindi pa nagagawan ng hydro, meron na kaagad na replacement power. Saan ka ba nakakita ng ganun? So nangyari yun? Nakakatawa ako na hindi mo pa nga nagagawan ng mini hydro, meron ka na agad na replacement power. So hindi ko alam kung saan kinukuha ng nakikipagkontrata. So parang ang nangyari is yung hydropower binayaran ni consumer, tapos hindi niya nagamit, tapos nagkaroon ng replacement power. Na diesel. Which is yun, na diesel. Na which yun, bayad, pero hindi nagamit. Ngayon, pinagbabayad na naman si consumer ng bago para sa replacement power. Grabe, no? Sir, baka kailangan nga hopefully sana makita po yan ng ng mga regulator natin, makita ng DOE, makita ng NEA at makita ng ERC. So we are calling for ERC to be mag due diligence naman sila, and for one thing, please naman work on the interest of the consumer, hindi lang basta regulation kayo. So you need to protect. You need to penalize. Yun yung kailangan ho natin. They do not have actually the teeth to penalize those who violate. Hinahayaan lang ho nila katulad nito, saan ka nakakitang hindi pa nga nagagawa yung hindi pa nagagawa yung dalawang mini hydro, meron ng replacement power. Wag naman ganoon. Kaya nga the Sangguniang Panlalawigan is calling for the rescission of the service contract ng Sueco sa DOE. It's because of their 10, 12, 13 years inability to comply with the service contract. Ibigay na nila sa ibang mamumuhunan niya na merong capacity to build a renewable power sa Catanduanes. Wag ho nilang suluhin kasi hindi ho nila kayang suluhin yan.
Sir, ano At ba ang... usap ko yung mga taga Napocor, hindi nila Oo. kayang suluhin ang supply ng kuryente sa buong Catanduanes. Hindi dapat Yun. isa lang ang nagsusupply niyan, dapat merong competition yan. It's a combination of, although sinasabi sa batas no, kailangan 30% ng generation mo coming from renewable. Siguro dagdagan natin, make it 50%. Baguhin na natin 'yon. Kasi ngayon nag-evolve na ang mundo natin with the advent of the climate change. Siguro bawasan natin yung too much dependency on fossil fuel at As a matter of fact naman, sir, Oo. ang electric cooperative has the power. Sila po yung ang trabaho ng ating mga electric cooperative ay pinagplaplanuhan nila kung ano ba yung energy mix na gagamitin. Ano ba yung angkop na energy mix dito para sa aking area. Yan ang trabaho ng mga board of directors. Sana nga oo. Yan yung trabaho nila, titignan nila, uy, ito yung demand ng ating mga MCO. Okay, nalaman ko yung demand. Ano ba ang magandang supply ng power para sa ating mga MCO dito sa area ko? Pangatlo, sino ba yung mga competitive, yung mga competent, effective and reliable na mga kumpanya na pwedeng mag-supply sa akin o sa franchise area. Yan ang trabaho ng ating electric cooperative ng isang buong taon. No? Nabanggit mo nga, sir, eto na naman. Ngayon, mura ngayon. Currently, ang rate nyo ngayon, sir, itong November is 16? Tama ba, sir? Nagpo-14. 14. Nagpo-14 sila ngayon. Nagpo-14, oo. Nagpo-14 So, sila nag-14 kayo ngayon kasi merong hydro. Oo, bumaba it's because of the hydro. Because of the hydro. Paano na itong March, April? Na every year, walang mintis. Mula noong 2014, nagkakaroon tayo ng yellow and red alert. Kasi nga, El Nino. Kasi nga, mababa yung hydro. Lagi tayong merong yearly na yellow and red alert. Walang mintis yan. No? So, from 14 pesos, magkano na ang aabutin yan. So, yun sana yung hinihiling natin, and Pare stands with Kasorog and our member consumer owners in Catanduanes. No, we stand with you in calling our regulators, our policymakers in the Congress and even in the Senate. Nakapag-submit na po ang Kasorog, ang LGU ng Catanduanes at ng Pare. No, sama-sama po kami na nakapag-submit po kami ng mga resolutions. Naway ma-actionan po sana. And tama ko, Sir Nathan, no, nakapagbigay din tayo kay ERC. Yes po. Oo. No. Nakapagbigay tayo sa ERC ng resolutions actually. Oo. And yun yung sinasabi nyo na gawin naman sana nilang trabaho nila na ibigay na nga sa kanila kung ano ang nangyayari. Boses ng ating mga MCO, boses ng ating Kasorog, boses ng ating mga residente ng Catanduanes. So ang question dyan, ano na ang nangyayari ERC? So hopefully, sir, po tayo, no? And maraming salamat, Sir Nick, no, sa opportunity at saka sa pagtulong sa MCO and at the same time sa Sangguniang Panlalawigan. Well, kung hindi po ninyo alam, si Sir Nick po kasama namin sa umikot sa sa Kongreso, sa Senado, sa ERC para ibigay po yung mga resolutions na ginawa ng Sangguniang Panlalawigan through the committee chairs, si Board Member Arnel Torado. Hindi lang po namin nakasama si Board Member kasi meron siyang actually equally important engagement din. So, ayun. Yeah. So, ayun, sir, and hopefully nga mapapanood ng ating mga policymakers, ang ating regulators, itong ating podcast, Power Talks by Pare, sa YouTube, and sana rin ay mabasa na nila yung ating naisumite na resolution. Mabigyan man sana tayo ng action, no? So actually, if I remember it right, we have filed it with Senator Risa, Senator Rodante Marcoleta, yung chair ng energy sa Senado, nabigyan po natin. Ang chair ng Committee on Energy sa Kongreso, sana bigyan pansin po naman nila itong hinaing ng
mga member consumer at saka ng provincial local government ng Catanduanes. Ng Catanduanes. So, opo. Ayun. Maraming salamat Ayun. once again, Sir Nick, sa assistance ninyo at sa pag-invite sa podcast na ito. On behalf of the member consumer ng Catanduanes, ng Kasorog, maraming salamat po sa inyo. Ayun, maraming salamat rin Sir Nathan and kay Press John, no, maraming salamat sa Kasurug at sama-sama tayo na ipaglaban itong karapatan ng ating mga MCO. Salamat Sir Nathan and Press John at sa ating mga Kasurug. No, salamat sa inyo kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi natin maririnig ang boses ng ating mga MCO diyan sa Catanduanes. No. At sa ating mga viewers po ngayong gabi at sa ating mga MCOs mula Luzon, Visayas at Mindanao, pag meron po kayong similar na problema, kontakin nyo lang po ang pare, pwede natin pag-usapan at pwede po namin kayong tulungan para sa collaborative solution sa ating mga electric cooperatives, distribution utilities, no, dyan po sa inyong franchise area. Hanggang sa muli, this is Nick Satur Jr. with Kasurug Convenor, Sir Nathan Bonifacio, and Kasurug President, Sir John. No, magandang gabi sa inyo at sa muling episode, makikita po muli tayo. Thank you.